Oras natin 9 na minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Programang walang itatago, programang walang paligoy-ligoy, diretsahan ang balitaktakan. Off the record na talakayan, masasagap mo na sa DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga karambulista, Ombudsman Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Inspector General Attorney Dodo Dulay, Ambassador Teddy Boy Locsin, Jonathan De La Cruz, Ed Javier Paulo Capino. Walang prenong usapan na sa DZRH Executive Session. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama dito sa Executive Session. Ako po si Paulo Capino, ang inyong anchor ngayon dahil dahil sa malamigang panahon. Pero maya-maya may baka dumating at may aabangan tayo. Siyempre, kasama natin si paring Ed Javier at si Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, boys! Good morning. Good morning. Sa ating mga kababayan. Oo, kung nasa man po kayo, sana ay maayos naman ang inyong kalagayan. Sa bahay, mga kababayan, at maulan. Oo, makinig na lang kayo at manood dito sa DZRH Executive Session dahil kahit marami tayong gustong pag-usapan, syempre, yung mga nangyari kahapon ay ang pinakamabigat. Bago tayo pumunta doon, Paul, unang-una muna tayo nakikiramay sa pamilya Enrile sa pagpanaw ni Senate President JPE. Isang talagang matinding figure sa ating history. 50 years in public service. Baka mahigit, boss. Baka more than. No, tama. Kasi nagsundalo pa yan eh. Naging guerrilla eh. Bata pa ako, Manong Johnny na yan. Matanda na ako ngayon, Manong Johnny pa rin eh. Talagang matindi ang kanyang participation. Tayo po ay nakikiramay, but he had a full life naman. Full life. 201, ano ba? 101 years. At talagang kasama siya sa history. Sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung siguro last 8 decades. Magmula noong 1940s. After the war. War kasi nagsundal, nag-ano siya, guerrilla. Oo nga, no? Nakasalamuha mo na maraming beses. Definitely. Yes. How do you work with him? Paano mo naaalala siya sa pagtrabaho, at least on the legislative side? Hindi lang legislative. Naging ano yan sa executive kasi maraming hinawakan nag-umpisa sa Customs Commissioner, Secretary of Justice, Executive Secretary, Minister of Defense. Yan ang pinakamatagal, Minister of Defense. And then after that, syempre, nag-ano na. At saka yun yung mga medyo hindi naman masyadong tahimik na mga panahon, ha? Challenging time. Very challenging times. At saka nandoon siya, right? Yan yung masasabi natin na bagay na bagay dun sa sinabi ni President Theodore Roosevelt, the man in the arena. Nandun talaga siya. Right in the middle. Right in the middle of things. So, kaya, saka hindi mo rin siya mabubudol kapag pinatawag ka. Hindi mo siya mabubudol dahil yung mismong batas, malamang one way or another sa kanya din dumaan. Alam niya lahat yan. Talagang marunong at nag-aaral. Marunong, nag-aaral at alam niya diskarte. At saka magbasa, bumasa ng sitwasyon. Magaling siya sa ganyan. Kumbaga, hindi lang siya textbook smart. Yes. Diba? In our recent parlance, street smart. Hindi mo yan maloloko sa tunay na mga nangyayari sa baba. Alam niya. Kabisado niya. Kabisado niya yun. Even on the ground level, naiintindihan niya yung mga pangyayari. he can really relate to people, whether sa ground level o up high. Statesman alam niya kung paano gagawin. Kahit yung lengguwahe. Kahit yung lengguwahe, alam niya kung ano lengguwahe gagamitin. Depende dun sa kaharap niya.
Magaling siya, magaling. Kaya, Talagang magaling. Isa yan sa mga, meron ding, siyempre, hindi naman lahat Perfecto. di ba, perfecto. Di ba, meron ding konting mga hindi nagustuhan Yes. ng iba nating mga kababayan. But in general, alam mo, he tried to be a great Filipino. Yes, he served the country well. Marami siyang mga pagkukulang, marami rin siyang mga pagkakamali. And Pero let ganun history Judge him. judge him, ano man yun. Di ba? Maayos. Meantime, tayo yung nakikiramay. Alam natin, napakalaking pagkawala sa No. kanyang pamilya. Saka siyempre sa administrasyon at saka sa bayan, malaking. Talagang ito, he died with his boots on. Kahit na 101 years old. Trabaho pa rin. Ano ba? Chief Ano yung Presidential last- Legal Legal Counsel. Counsel. Up to now. Until yung kanyang huling To the last breath. To Oo. the last breath. Ngayon, ang katanungan dyan, di ba, with Manong Johnny Gunn, sino ngayon ang ipapalit? Yan. Kasi talagang medyo mabigat yung pupuno ang pwesto. Pupunan mo. Oo, at saka hindi rin biro. Lalo na ngayon na sa Very Dami challenging nangyayari, times for very President challenging BBM. times. Marami. Pero bago tayo pumunta doon sa challenges kay President BBM, i-greet natin yung mga sunod-sunod na nag-birthday. Senator Amy Marcos, November 12. Happy birthday, Happy Sen. birthday, Amy. ma'am. Oo. Di ba? November birthday. Happy birthday. November 14. Dating speaker at late Congressman Martin Romualdez. Happy birthday. Happy birthday, Speaker. Happy birthday, Speaker. And of course, ngayon, yung kaibigan natin, si paring Alex Lopez. Paring Alex, ano ba? November 15. Ngayon. Nako, tayo na mabigat, paring Alex. Gusto ba ang ating mga reclamation? Yan, dyan, pare? ayos. Ayos ba yung mga nire-reclaim natin dyan? At saka marami siyang i-recover lalong-lalo na dyan sa Laguna. Alam mo, Laguna Tipay. Ito, kasi alam mo yung kwento, di ba? In the last few days, no, yung kwento nung, ito naman, wala naman tayong sinisikreto doon sa ating mga kababayan. Yung kwento nung, di ba, gaganyang medyo konting may alingas-ngas, palaging nandyan yung kwento ng cabinet revamp. Yes, yes. Di ba? Yes. Nabanggit mo si Attorney Alex Lopez. Abay, kung merong pwedeng iakyat doon sa cabinet level, o kasi nasi chairman ba siya ng PRA? Chairman ng PRA. Ako nga tingin ko maliit na kay parang Alex yung PRA. Baka pwede na itong iakyat dyan sa taas eh. Di ba total naman napag-uusapan yung mga meron na naman daw balasahan na trigo doon dyan sa gabinete. Di ba unang-una dyan sa listahan, yung paborito ni Pao ni Pare Koy Pao. Pare ko ipaw? Oo. Yung nasa unang-una sa listahan si Banoy Si Banoy. Binigyan ni Pare Koy ng 5 minutes noong isang linggo. Gumaralgal tuloy si Banoy. Buti na lang. 5 minutes mo ba si Banoy? Meron sana akong follow-up kaso hindi pa time. Hindi pa Mas timing. maraming issue na kailangan Balita pag-usapan. ako, tinawagan daw nung boss ni Banoy ito si Pare Koy. Ganon? Tumigil Tinawagan ka ng boss ni Banoy? Hindi. Next week ulit kasi mas maraming magandang nangyayari ngayon. Mas maraming mabigat na nangyayari. Talaga Pero bago tayo tumungo dun sa malaking issue, gusto lang natin din magpasalamat sa lahat ng nanonood at nakikinig ng executive session dahil lumabas na yung rating natin at For this time slot. Of course, maganda rin kasi yung pre-programming na syempre si Boss Cesar tsaka syempre. yung ibang mga anchors natin sa umaga. Yung pre-programming niya dito, kasama pati ang programa na incorporate doon yung programang ng DAR. Oo, pati yung DAR. Yung pre-programming po mga kababayan, ito po yung programa bago po kami. Tsaka may science din yan eh. Hindi minsan kahit isalpak mo yung isang magandang programa, kung hindi maganda yung programa before or after, wala yun. hindi rin masyado effective. Kailangan Kaya maganda merong yung pagka-package. Maganda ang sync. Magandang transition. Oo, Kasi kaya kailangan importante malakas yung Pre-program. dahil kung medyo malamya yung pre-program, yung mga susunod malamya. Bakit? Kasi hindi ka na panonoorin Alis na siya. Alis na. Di ba? Yung kasunod, di wala na. Samantalang kung malakas yung pre-programming natin, yung mga nanonood doon sa pre-program na yon, in this particular case, si Boss Cesar Chavez, na napakahusay,
Napakagaling. Yung nanonood sa kanya, sasama na sa amin. Oh, yes. Kaya, Sigurado Kaya ang hinahanap ko ngayon, si Boss Jomay. Boss Jomay, paano naman ito? 79% tayo. Ang kalaban natin, 17% lang. Boss Jomay naman. Boss Jomay naman. Boss Jomay. Kumukuti-kutitap na yung labas ng Star City. Bekenemen! Bekenemen, Boss Jomay! Jomay. Natawa si Tito Malu sa atin Itong producer natin na ito, mahihain ito diba? Dapat pagka ganito mga panahon, lagi mong pinaalalahanan si Boss Jomay. Si Tita Malu, nanonood at nakikinig din ako dyan. At Boss Jomay, alam mo, ako. hindi kami magkakaroon ng ganitong insentibo. Kung wala si Tita Malu. Oo. Kung wala kang Malu. Kasi Galing. pagdating pa lang namin, kumpleto na. Ito, pag-uusapan, ito ang mga importanteng topics ngayon, etc. Diba, ikaw ito, ikaw yan. Kung wala si Tita Malu, patay tayo. Siya nagdadala. Siya nagdadala dyan. Kaya importante rin role ni Tita Malu. Super yan. Kaya Boss Jomay, Boss Jomay, si Tita Malu daw. kailan dalawa ni Tita Malu mag-usap? Pero, okay, ako kailangan natin pag-usapan talaga. Ito kasi Saturday ngayon, di ba? So, ang tawag ko dito, crossroad tayo nitong nangyari kahapon at mangyayari bukas. Mabigat. Nalalaman ka ng crossroad. Siyempre. Mabigat ang Huwag mo lang ipa-spell ha? Spell crossroad. Pwede bang kalsada na lang? Pero andito tayo kasi sa gitna ng mga malalaking event Parang, alam mo yun, bago dumating yung bagyo, andito tayo sa gitna dahil bukas at Monday at Tuesday may inaasahang malalaking mga rally. Kahapon naman talaga may bagyo. Oo. Dinaanan talaga tayo ng mga bagyo. Bumalik ba yung si Tino? Hindi na. Hindi Tino, yung Konti uwan. lang. Umikat Yung lang, uwan. umikot. Konti lang. Pero sa tip. Pero nung ako tingin ko pinakatinamaan talaga yung sa Catanduanes Yun yung matindi. Hindi, ang daming matindi. Doon sa uwan, marami. Kasi inabot pati lahat yung mga dati nang dinaanan ulit Biro mo, ang sakop 1,500 kilometers. Oo, Magmula norte doon sa Northern Luzon hanggang Bohol Oo, umabot. Mabigat talaga. Bigat. At hindi pa nga natatapos yung ibang mga relief efforts, hindi pa natatapos yung ibang mga... Pero kanina hindi ka natapos bago lang natin yan. Hindi mo sinabi that yung executive session natin, number one nga. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa ating mga nakikinig at nanonood. Diba ang nakita namin po yung statistics, yun pong nanonood ng executive session para po doon sa time slot po namin alas 9 hanggang 10:10 ng umaga ay 79%. Ang pinakamalapit po namin kalaban, doon din po sa parehong time slot ay 17% lamang po. So... Hindi, may 45. May 45%. May 45 din. May 45. Meron. Doon sa pangalawang segment yon. Hindi, halos sabay lang. Halos sabay. Halos sabay lang. Anyway. Ayun, ganun karami at syempre, dahil din sa mga, lalo na yung last week, matindi-tindi yung... Kaya tayo yung nagpapasalamat. Ito. Ano ba ito? Yan. Ito. Si Tito Hindi, Malo. wala 45. Ayan Wala 79 Yan 9 to 10:30. 79 to 17. Di ba? Walang 45. Saan mo nakuha yung 45? Saan mo nakuha yung 45. Doon sa isang stasyon. Yun. Meron, may 45 naman. Pero, yung mga nanonood dito sa executive session, syempre, kakaiba din naman yung mga opinion. Tayo nagpapasalamat. Hindi naman tayo mga ka-number one kung wala tayong mga kasama. Wala tayong mga kasama. Nagdadala ng pagka-number one natin. Siyempre, nagpapasalamat tayo kay Ombudsman Boying Rimulya na matindi yung mga pinakakawalan dito. Di ba? Lagi tayong may breaking. Hindi, exclusive niya tayo. Nang-i-scoop yan. Nang-i-scoop. Senator J.B. Ejercito. Siyempre. Yung dalawang yan, nang-i-scoop. Yan ang mga matitindi nating mga kapartners. Kasi IG, siyempre. Siya nag-iikot. Katulad niya, nag-iikot na naman. Di ko alam kung saan. Ngayon, talagang umiikot siya ngayon. Sabi niya, nagpaalam nga Ganun ba? Nagpaalam siya na ikot. May official function. May official function siya, si IG. IG ngayon. Nakakailang biyahe ba to si IG taon-taon? Ikaw naman. Ikaw naman may responsibilidad din may para sa bansa. May mga kailangan siyang paglaanan official. Paglaanan ng panahon. Alam mo kasi,
ito na pag-uusapan na lang naman natin yung mga transparency. Sa akin, importante yun eh. Yes. Halimbawa, katulad niyan, ang dami ko nababalitaan, mga USEC, di ba, mga ASEC. Dami. Diba, napakadami kong bumiyahe ng mga yan. At ang balita ko, ay pa daw bumiyahe ng economy ng mga yan. Business So, international travel to gusto pa daw business. Di ba, siguro maganda. Matindi, Di ba, na kung i-publish ba, Oo. diba? O masabi, kung ikaw ay undersecretary o secretary ng isang Ahensya. department, ilabas kung ilang beses ka bang nabiyahe. Diba? At pangalawa, ano ba ang naprobetsyo ng bayan? Diba? Nababiyahe ka dito. Ikaw ba ay nagdala man lang ng report? Oo, Gumawa ka man lang ng ano? Kasi sa akin yan ang pinaka-importante. Kasi halimbawa, in the case of yung dating DENR secretary na ang kantyaw nga, laging biyahe ng biyahe, ano ba ang naprobetsyo ng bayan? Bakit ganyan? Ang dami nyo in-attendance seminar. Bakit parang dito, kaliwat kanan ng baha, may violation yung environment, ganito, ganun. Merong hindi sinunod rito. In other words, the knowledge na dapat nakuha mo doon sa pag-travel na yun, hindi nag-cascade. Hindi na gamit, hindi na ayos. Hindi nagamit doon sa ahensya. At yun ang principal function ko, di ba? Kagaya ngayon. Sino-sino kaya ang pumunta doon sa COP? Ang layo niya, na? Saan yun? Belém. Sa Belém, Brazil. Yan yung climate change. Sino-sino kayang pumunta doon na officially pumunta. Tsaka yung mga biyahe na yan, kaya nga yung hinahanap kasi, lalo na yung mga local officials, sila yung hinahanap kasi. Nako, yan, yung local official. Tuwing bagyo. Mahala na si SILG dyan. Sila yung hinahanap tuwing bagyo, kaya medyo na-call out din ng DILG. Basta sa akin, itong mga local officials dahil bumabiyahe and yung urgency, kung hindi naman life and death yung pupuntahan mo, makisama ka dun sa wag ka nang mga pumunta. kababayan mo. At saka alam nyo, sa akin lang hindi ko po kine-question yung mga pangangailangan para sa pagbiyahe dahil yung iba, merong ministers level, blah, blah, blah. At hindi pwede magpadala ng Yun! Bigat nitong dumarating na to. Ang pinaka-mabigat natin. Kaya tayo number 1! Oo. Naka-Trobenize. Naka-Trobenize. Trobenize ba tawag dyan? Pakilala mo. Good morning. Siyempre, walang iba. Si Ombudsman Boying Remulla. Good morning, Ombudsman. Good morning. Good morning. Sabi hindi ka raw darating. Itong inaanak mo. Masama ang pasok. Kanya naman talaga yun. Kung araw pa yan. Inilagay namin siya dyan para siya magabang. Sinasabi niya, huwag na natin abangan siya, Ombudsman, di raw darating. Pinagsabi na sa akin kanina. Ganun ba? Parang hindi yun yung mga kwento nyo sa akin, Hindi, alam mo, bago ka dumating Ombudsman, para lang malaman mo na ibinibida ka namin dalawa ni Paring Jonah. Bakit ako? Kasama din naman ako doon. Kasi number 1 tayo doon sa time slot. Doon sa Number executive 79. session, di ba? Against 17. Layo. Diba? Kaya, at sinasabi namin, kayong dalawa lang, ikaw lalo na, kayong dalawa lang ni Sen JV. And paminsan-minsan si IG. Kasi lumilipot. Kaya ginasan ngayon, Ombudsman. Wala ka bang intelligence report? Umiikot yun. Umiikot. Dalang tampipi. Wala na kasing kwan. Alam mo na, pag medyo depleted na yung tampipi nung nakaraan. Yung grabe yung news cycle nung reveal ni Ombudsman last week. 1.5 week. Parang 1 week tumakbo yung balita Kaya kagabi nga, yung ating mga kaibigan dun sa media, nagtatanong meron bang bago si Ombudsman ngayon? Kayo naman, nawili kayo. Manood na lang kayo kung gusto niyo Kasi ng bago. scoop yun eh. Oo nga. Kaya wala na report yung kasi scoop. Yes. Maganda naman. As a journalist. Kasi syempre. we also practice journalism. Yeah. At saka public yan. Bago yun That's talaga, a public diba? Wala pang, service. Diba? Bagong-bago. Kumbaga sa pandesal bagong labas doon sa oven Hindi, palabas pa lang ng pugon. Palabas Yan. Oo, palabas Public pa lang service yan. Lalagyan mo pa ng mantikilya. Yun. So yun nga, ito siguro ang pinaka-transparent and very active na ombudsman in recent. Kasi ako na-assign ako sa
QC nung reporter pa ako. Nakita kita ng panahon ni Desierto eh. Hindi nga Desierto. Ikaw ang nagdadala eh. Ikaw ang nagdadala. Merceditas nga ako. Pero yun, active din. Pero ito, after Ombudsman Gutierrez, parang medyo nagle-laylo. Yes, Marcelo was active. Carpio was active. Pero not as active as this, as you, Ombudsman. 1 month na naman ako, matagal na ako. Tsaka yung transparency talaga. And even nung nasa DOJ, nakikita ko naman na talagang... As a public figure, maski naman governor, congressman, Talaga namang active. yun ang persona. Para hindi mo kakilala ang ninong mo. Yung problema. Yan ang problema sa iyo eh. Yan ang nangyayari sa iyo eh. Oo. Diba? Paano aayusin ito? Pasko ninong mo to. Di ba? Walang bilib siya. Papatiin ko na pala Merry Christmas. Merry Christmas! Ay, nako. Pero yung mga nangyayari nga lately, especially yung kahapon, dun sa Blue Ribbon, kwento lang, facts lang naman, di ba? Nag-resume yung Blue Ribbon hearing with Senator Ping Lacson as the chairman. Mapalapan to si Dong Fadulio. Alam mo, mahusay talaga. Magaling yun, ha? Mahusay talaga yung Prosecutor General. Ano ba pangalan niya? Dong Padulyon. Richard Padulyon. Kasi sabi ni Senator Marcoleta, Frank Padulyon. Richard Fadulio. Kaya nga siya nagkakagulo. Pero bilib ako, Magaling yun, magaling talaga yun. una, alam niya yung sinasabi niya. Di ba? Kasi umulit na naman si Senator Marcoleta. Oo, doon sa restitution eh. Kabisado ni... Alam mo yan, si Richard Fadulyon. Oo. Without compare, he's the best prosecutor in the country. Oo. For years on end. For the past 30 years, he's Kasi been the talagang best. yan ang kanyang trabaho eh. Kaya lang, lagi siyang sinasideline ng mga politiko na gustong paglaruan ang prosecution system. Yes, yes. Yung pinakamagaling talaga to. Litigator talaga. Ano to? Talagang inapini, ni Aguirre to. Nawala. Nawala siya. Tinapon daw yan eh. Nag-Gimaras yan eh. Gimaras? Hindi. Gimaras. Dalawa. Tsaka kay Romualdo. Oo. Kamigin. Doon siya. Ano na siya nun? Senior siya. Next to the Prosecutor General. Yes. Kasi hindi lang siya gusto ni Aguirre. Pero siya talaga ang pinakamagaling dyan. Kasi bilib ako kabisado nga yung sinasabi niya, marunong. Pagkatapos, hindi na andap kay Senator Marcoleta. Wala. Hindi papasindak yan. Hindi nagpapasindak. Talagang... He stood his ground. I took exception to the statement of Senator Marcoleta. Talagang, with the matching facial expression. Tsaka nakamarka na yun. Magaling mag-base yun. Pero tama-tama yung sinasabi niya. Magaling ang ano. Teka, hindi mo pa kinukongratulate eh. Di ba? No, si. Yun na pinirmahan na yung appointment niya eh. Oo. Acting Secretary, Frederick Vida. Ng Department Silang dalawa. Din yan. Acting Secretary Frederick Vida. Kita mo yung ginawa ni Eric. Hinarap niya si Richard Fadulyon at si Dennis Chan sa media. Ang hinaharap niya talaga yung pwede talaga Magdala. yung kaya sagutin ng mga tanong. Tsaka may statute. May credibility. At saka sinasabi ni Pao kanina, ayos daw na isama yun doon sa dalawa, si Polo Lorenzo. Sino ba yung Polo Lorenzo? Gustong-gusto ni Pao yun. Sino ba yun? Yung bagong sinasabi ng mga babae, si Polo Lorenzo, pag nakita nila yung picture, you cannot unsee it. Yes. Yan. At mapapauwi daw yung dating spokesman para doon. Uuwi daw para lang makita yun. Yan. Pero yung... Maramdaman. Maramdaman ang justice. Dalawa ang ating i-congratulate. Number one, of course, Acting Secretary, Justice Secretary, Frederick Vida, and the new Commissioner of BIR, Oo nga. Charlie Mendoza. Actually, ito yung isa yan sa mga Last week pa sorpresa. natin pinag-uusapan yung BIR eh. Di ba? Alam na natin kung ano mangyayari doon. Pero hindi natin alam na si Charlie ang ano. Hindi, alam na rin. Hindi. Alam na rin. Ganun yun. Anyway, Pao. Hindi natin alam yung ano Ariel bang- Nepomuceno. Naka-time ka.
Oo, Nakatenga. na papaganon pala, palipat. Kaya lang medyo na... Nililipat yun. Dililipat. Hindi na. Nililipat yun. Yun na. Ano yan, may nag-ooperate niya na gusto. Ilipat siya. Ilagay sa costume. Yes. Maalis mo. May mga racket talaga. Maalis sinipo mo sa para makapasok yung bata nila. Hindi nakikialam sa police, hindi na nakikialam sa costumes eh. Mahilig makialam. Balita ko. Nakialam din sa ombudsman yung dati. May anak yun dun eh. Yun. May anak yun dun eh. Yan. Alam mo na. Alam mo na, Pao. Alam ko na. Hindi niya alam. Alam ko. Hindi, kasi ito. Ano ang initials? Basta yun na yun. Kasi ito si Pao, gumaragal si Banoy. Banoy. Acting Secretary Transport eh. Oo eh. Hindi, gumaralgal to. Oo. Talagang ginanon ni Naalala Pao. mo, nag-iinit ito kay Banoy. Oo. Last week, di ba? Oo. Muntik mapatid yung ugat dito nila ako eh. Hindi naman. Fair naman din si yung sinasabi. Paricoy Dahilan naman ako. Iba to kung bumanat si Paricoy. Pero mamaya, babanggitin ko na kung sino yung sinasabi nila. Yes. Pero magbe-break muna tayo. Ang oras natin, 34 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Okay, magandang umaga sa ating mga nanonood na nakikinig dito sa Executive Session. Ako po si Paolo Capino, ang inyong anchor ngayon dahil buti na lang medyo dumami-dami na rin tayo. Kasama ko pa rin syempre si paring Ed Javier at si Congressman Jonathan De La Cruz at may pinuntahan lang sandali sa labas si Ombudsman Boying Remulla. Good morning, boys! Morning. Ito number one ang Executive Session dito sa ating time slot. 79% viewers tayo ngayon nakikinig sa terrestrial radio. Kaya maraming salamat po sa ating mga nakikinig at nanonood na rin syempre at na-appreciate namin na nakabantay kayo kasi eto bawat programa natin parang mag-iiba yung tahak kasi ng decision making and policy eh. Kaya talagang nakaabang lalo na kung andito at never absent si Ombudsman Boying Remulla. Ombudsman, good morning. Ano to commitment to public service. Yes. Public information. Rain or shine. Please be advised. Ikaw pa, huwag kang mag-absent. 20 years na yan. 20 years na tayo. 20 years. More than 20 years. Na magkakasama kayo. Kami ni Jonathan original. Sila. Ikaw may nakalampin ka pa nun. Ikaw yung pinoproblema ng Ikaw tatay mo. problema ng tatay mo. Tama. Nakalampin ka pa nun. Yun hong tatay kasi ni Paolo, doon sa mga hindi nakakaalam, siya po nag-consolidate doon sa aming grupo. Actually, si Alvin and Jonathan already together. Tapos, hinilan nila ako. 2004, kinausap nila ako. Kung pwede. Bago lang ako sa Kongreso. Tapos, 2005, sumali na ako. Kasi January. palagi pong source. Nung kontrapunto yun eh. Kontrapunto ba? Every afternoon, siya ang kinakausap na. Kaya ano yun, spokesman lang ako ni President Estrada. Ako kinakausap nila. Total, lagi ka namang ini-interview dito. Nagmamaneho pa ako nun eh. Nagmamaneho ko, kinakausap nila ako. Hirap na hirap ako. Pero sige, tuloy natin. Sumama ka na. Actually, yung tatay ko, isa yan, nauna yan sa DZRH talaga at sumasama pa ako nung nasa Makati pa yung office. At saka si Pao, sumunod lang ako sa iyapak niya. Dinadala talaga ng tatay niya to. Ito. Kasi problema ito eh. Problema. Malaki. Kaya nandito palagi kasama niya. Hindi niya nakikita pag nasa loob ng banyo. Kayakap na yung timba. Diba? Yung legs niya nakabalot sa timba. Yes, sir. Bago lang, batiin mo natin itong mga nanonood at nakikinig sa atin. Ayan, dito sa YouTube, meron DZRH News na live stream. Pwede kayo manood dyan sa DZRH Facebook, available din dyan ang live stream. Maraming bukod dito sa pagiging number 1 natin sa radio, marami-rami lagi ang nanonood sa online. Dahil nga inaabangan ko ano yung ibabalita at magiging komentaryo natin. Batiin lang natin, ito sila Jocelyn Palabrica, si Palabrica. Yan, si Felino Polintan, si Dan Zenun. Yan, yung mga nanonood dito sa YouTube. Good morning. Ito si Colonel Francis Cabugon. Nanonood palagi to from Paway, Ilocos Norte. Tapos siyempre si dating Mayor Ed Zaragoza, dating Vice Mayor ng Narvacan, Ilocos Sur. Tapos si dating Vice Mayor ng Pabia, Raymond Gumban.
Yan. Ito si Miss Lea De Villa, ayan, ilang Naku, years na rin dati yan. na, No? Suki natin yan, Angry good Bird. morning. Si Josa, of course. Josa ng Davao, good morning. Si Jofel Real, si Mariles Faminiano, si Rosario Poral, si Raul Tacamento, si Ben Stalosa, si Ismael Yamado, si Joel Banilla, ayan. Tsaka si Kuya Orlan Mauricio ng Bulacan, yan. Morning. Ito, Bulacan. Wala si Boy Pana. Boy Pana. Oo nga, tsaka si Orlan na Mauricio ng Bulacan, ito. yan, Si kaibigan ko yan. Nestor Kaibigan ko Custodio ng Butil at saka tiga Bulacan din to. Sa Malolos. Ito si Kuya Orlan. And natatawa na lang ako sa iyo, Kuya Orlan, pag nagpo-post ka kasi ang dami niyang... Yung mga tiga Bulacan, bagamat alam namin na pagka ganitong maulan, namumroblema kayo. Hindi ubale. Nalalapit na araw ng mga umabuso sa inyo riyan. Diba? Diyan sa Bulacan. At siyempre, pag Bulacan na pinag-uusapan, siyempre si Congressman Cador. Good morning. Good morning. Good morning. Distrito ba ni Cador yung Kalumpit? Hindi naman. Hindi. First district yun. Danny Domingo yun. Sabi sa akin, alam mo kahit daw di umuulan, baha daw dyan. Matagal na. 6 months of the year. Kalumpit. Hindi kasi palaisdaan talaga yan. At saka Pampanga River, yung wetlands talaga yan. Wetlands talaga yan. Kaya nga yung pagpaplano ng flood control, dapat yan, pinag-aaralan mo yung nature din. Dapat nature-based yan. Tama yan eh. Yung 18 River Basin Plan, yan dapat ang sinusunod. Hindi ho pwedeng ang plano ho nyo sa flood control ay by legislative district. Wala yun. Hindi Saka yung under sea level, babahain talaga yan. Kaya wag nyo nang pakialaman ng nature. Pagdating ang gawin nyo na lang ho, ilipat yung mga tao. Ilipat ang mga tao. O kaya, i-adjust yung public works to wetlands. Wetland dapat Public ang works. design yan. Yes. Oo. So iba yung dapat na Hindi, kagaya Hagonoy. doon. Hagonoy, basin talaga yun eh. Hagonoy. Nandito na. Hindi, ako Hindi dapat tinitirhan ng tao yan eh. Kung tutuusin, wetlands yan eh. ako may opinion lang ako. Hindi ka dapat nagdadala ng kotse dyan. Kasi di ba tuwing may hearing, may iiyak, merong sinasabi na nadamay lang ako or may sinasabi na ginawa ko lahat, natatakot sa security. Tandaan po natin mga Pilipino, ang tunay na biktima nitong flood, itong mga palpak na flood control projects ay ang mga tao, ang mga Pilipino, ang mga residente na nababaha tuwing malakas ang ulan. At minsan kahit hindi pa walang bagyo, yung mga natatrap, itong nakita natin sa Cebu, natatrap sa mga bubong ng bahay. Meron yun yung bata umiiyak, "Mommy, we lost everything." Alam mo, sinabi nung mommy. Ombudsman, yung isang babae daw, nakita ko somewhere, kung may nagpadala sa akin, yung isang babae daw doon sa Cebu na nasa gilid ng river, na umakyat ang tubig, nasa bubong, nandun ang magulang, prosecutor daw sa Department of Justice eh. Posible. Yung babae eh. Kasi nasa village yun eh. Ano yan, subdivision actually. Nandun doon sa gilid ng Nakita mo, ilog. may mga sasakyan eh. So, may maayos na lugar. Yan pa yung mga malaking problema. Yung nga sinasabi natin tungkol nga dyan sa zoning. Kaya yung land use mabigat. Example yan talaga ng overexploited na yung natural resources. Hanggang tubig niya sa ilalim, ubus na. Wala yan. Yung groundwater niya, ubus na. Sali na yung na. Tubig alat na yung nasa aquifer. Yung kanila. Wala nang puno. Nung araw pa. 100 years ago, wala na hong puno ang Cebu. Kaya ito po'y talagang mabigat ang dyan. Naabuso na talaga. Tsaka overbuilt ang Cebu. Cebu Island. Cebu Island. Hindi kaya nga, ang problema noon, Ombudsman, overexploited. Ganun na nga ang sitwasyon through the years. Ito pang in recent years, inabuso pa yung mga proyektong kahit kaunti man lang makatulong dun sa problema, inabuso pa. Medyo mabigat na talaga aabutin. Very limited ang ng Cebu kasi nandoon lahat nandoon na lahat. Overbuilt sila. Hindi, kaya nga ako... Overbuilt. Ako para sa akin, yung mga umiiyak sa mga investigations, sa mga Blue Ribbon, kaya yung mga Pilipino, ang lagi nating mindset,
kung sila umiiyak doon, yung mga tao, mga Pilipino, nalulunod tuwing umuulan at lalo na pag bumabagyo. At tayo ang tunay na biktima. Ito mga palpak. Nakita mo? Yan. Mapapatid na naman ng carotid dito. Ito. Meron na naman puso mo. Hindi naman. Hindi, kaya maganda yung plano talaga ni Ombudsman, yung environmental Ombudsman. Tama, di ba? Pinag-usapan na natin for the past 2 to 3 programs ito. I'm still trying to get more items. Inaayos pa namin sa DBM para yung aming plantilla. Madadagdagan. Tsaka magamit namin yung pwede namin. Teka, maiba lang ako. Yung bang quote, di ba, yung perceived na mga midnight appointees na nag-resign ba? Yung pinag-resign mo? Nag-resign isa lang ano update isa lang hindi. Isa lang ang hindi. Okay naman. We will be coming out with the with letters to them also. Kasi kung lang naman Kaya most of them will be retained. Kasi pinag-aralan namin bawat kaso. Most of them will be retained. Tsaka yung competence nila. Kasama na yun. Kung talaga namang ikaw tingin mo ay competent at talaga namang based on merits ang iyong appointment, ba't ka naman matatakot? Dahil everybody complied. Kasi kahit naman hindi sinabi ni Ombudsman yon, by law, meron 6 months si Ombudsman para pag-aralan yung mga appointments ninyo kung gagawin kayong regular o hindi. Every head of agency has the right to do that. The prerogative. Meron civil service di ba? Civil service long. As long as ayos ka, isa lang. Purpose lang naman yun. We're running well. Busy na yung mga tao. But we still have to farm out a lot of work. Sa dami ng problema ng dami na iwanan dyan. Ang dami na iwanan. Tsaka, kasi ang nangyari dyan, sa ngayon, ang naging busy ang Office of the Ombudsman, puro local politics. Local problems, local politics. Kaya medyo kailangan alpasan ng konti yun. At ang mag-focus sa malalaki. Kumbaga, pwede naman yung in mga English, cast a wider net. Hindi, tsaka yung mga local na issues, pwede mo naman ma-resolve kagad, mabilis yun. Alam mo, ang design kasi ng office is actually to make everybody work well. Dapat lahat pagtrabahuhin mo. And kagaya niya ng regulatory agencies na nagpo-protect ng mga oligarchical interests. Yan. Talagang yan ang punteriya na titirahin natin. Malaking problema yan. Malaking problema. Yung regulatory capture, mabigat yan. Akala mo doon sa mga malalaking negosyo lang, kahit na hindi doon sa masyadong malalaki. Isang araw lang may nagtatanong sa akin, paano daw ba siya? Kasi yun daw CAB. Ano ba yung CAB? CAB ba? Yung sa mga aeroplano. Civil Aviation Board. Aba, hindi naman lang daw sila tinulungan nung sila ay na-bump off dahil etc. Kumampi daw, 'di ba? Doon pa sa dapat na big business etc. 'Di ba? In other words, imbis na tulungan mo yung kababayan mo, hindi ka pa doon naka-focus. Alam mo kung bakit? May nagsabi sa akin, kasi daw ang fine daw diyan, ang bababa, kunyari mayroong gawin daw yung isang airline, parang 500 pesos lang daw yung violation Alam mo yung civil aviation laws natin, kailangan baguhin. Ang nagbago lang ng diyan yung CAAP Nagkaroon sila ng bagong charter lahat. Pero hindi nakasama yung Civil Aeronautics Board yan. Kasi yung nag-rate, parang toll road yun eh. Yun ang naglalagay ng rates pagdating sa mga aeroplano at lahat. Invisible hanggang ngayon, agency. Hanggang ngayon, hindi pa naayos siya. In fact, marami nagsasabi sa akin, hindi ko alam kung totoo. Di ba? Baka naman kailangan matignan. Paano ka kakampihan yan versus the airlines? Pagbiyahe daw ng mga yan, ang request for upgrade, kaliwat kanan. Para from economy to business class. Pamilya nila. Pamilya. Kaya nga importante dyan, yan, transport ito, yung paborito mo, si SEC, acting SEC. Kailan ma-welcome? Next week na sa akin yun. Next week na. Kasi, wag mag-concentrate lang sa land. Yung mga land, ang problema na nga niya, laki na nga ng problema dyan. Yung railways pa, seaports, airport. Yung sa CAAP, hanggang ngayon, hindi nga naaayos yung ating yung ating navigational system. Mamaya may i-bring up ako after ng break kasi pati yung mga online booking, parang hindi nababantayan masyado. Ombudsman, ito isa pa meron daw dyan yung mga malalayo pa lang kinukuha na yung mga promo tickets. Babanatan daw bigla nung iba na ibabump off ka
Kasi mura pagkakabili mo ng ticket para maipasok nila yung mga mahal lang pwede nilang pagbentahan ng mahal. Yan, oo. Diba? Mamaya may kwento ako. Pagkatapos, nangyari sa ito kaibigan matindi ko. pa dyan. Bago lang tayo mag-break. Yung iba daw, yung mga alam mo naman, pagka ikaw ay OFW, umuwi ka dito sa atin, pag alis mo, pati brief mo, ibinibigay mo doon sa iiwan mo. Halos wala kang ang pera sa bulsa eh. Pag umabot ka lang sa airport at aeroplano eh. I-offload kang bigla. Diba? Yung mga policies na ganyan, kailangan ma-work out. I mean, sino kakampi doon sa mga kababayan natin, mga mahihirap? Hindi lang yan sa CAB. Hindi lang CAP yan. Hindi lang CAB. Marami yan. Meron pa tayo, NTC. Yung ating rights as consumers dito sa cellphone. Telco. Mga telco. Yung ombudsman dyan sa telco na yan. Mabigat ang mga yan. Mabigat. Tapos yung water rights ng Pilipino. Ay, iba pa. Another yan. Kahit masalimuot yan, hihimayin namin yan. Ayan, habang wala pang department, hihimayin namin yan. Yan, mamaya pag-usapan natin yan, yung mga regulatory capture. Regulatory capture mamaya may kwento ako dyan sa online booking na yan na nangyari sa kaibigan ko. Pero dahil number 1 tayo, kailangan muna natin mag-break. Ang oras natin, 5 minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Number 1. Okay, magandang umaga sa ating mga nanonood at nakikinig dito sa executive session sa DZRH. Ako po si Paolo Capino, ang inyong host at anchor ngayong umaga. Kasama pa rin natin, of course, Ombudsman Boying Remulla, Congressman Jonathan De La Cruz at si paring Ed Javier. Ako yung music choices ko lang, explain ko lang. Yan yung mga P-pop. Sabihin mo naman na ang ating mga kasama. OPM yan, OPM, mga P-pop, mga P-pop ang tawag sa kanila. Ako, fan ako kasi ng SB19. Magaling. Sabihin mo naman na si Senator JB ay wala lang ngayon. Oo. Merong sa mata. P-pop. Meron siyang Tapos si IG ay umiikot. Oo. Sa mga naghahanap kay Senator JB at saka kay Inspector General Attorney Dodo Dulay, sila po ay magkasama. Indisposed. May mga official mga lakad. Lalo na si IG. Yan, may official na lakad nagpaalam. Si Senator JB indisposed. Meron siyang indisposed. konting karamdaman. Ano ba, collection day ba niya? Alin? Collection day? Nina. Official? Ano ba date niya? 15. 15. Ano ba 15? Ha? 15. Sweldo. Hindi, baka collection day. Official daw. Bago tayo mapulaot ulit sa mga issue, batiin lang natin itong mga nanonood at nakikinig sa atin. Si Charito Northrop, si Ben Staloza, si Romel Paculdas, at syempre happy birthday kay Gabriel Francisco. Birthday niya ngayon. Ombudsman, binati namin yung mga nag-birthday ng 12, 14, and 15. Kahapon, birthday ni Speaker. Before that, November 12. Binati ko siya. Binati natin siya kanina. Pati si Senator Amy, November 12. Speaker Romualdez. November 12 ba si Amy? Yes. November 14 si... Happy birthday. Birthday sa inyong lahat. Speaker. At saka ngayon, si paring Chairman Alex Lopez ng PRA. Ngayon. Sabi ko nga, kung napag-uusapan yung papuntang gabinete, baka si Chairman Alex Lopez panahon na para iakyat eh. He was offered DTI. DTI? Bagay din naman siya doon. Pero mas gusto niya yata sa PRA. Okay. Hindi, maganda rin. Actually, ang nakikita kong gap. Sulatan ko PRA. Tungkol sa lupa ng gobyerno sa nawawala. Sa PhilInvest, yung dating stock farm. Yes. Ano bang stock farm? Yes. Dapat malaman natin yung inventory ng lupa ng gobyerno dyan. Kasi alam mo, laking issue rin yan, yung alabang stock farm yan. FBR time. Hindi, at saka ito ang nangyari dyan. Mayroon nangyari dyan hocus-pocus kasi yung inilagay nila na meets and bounds. Naku. Nagkamali. Kunyari nagkamali. May mga kondo Okay sa akin nagkamali kung pabor sa gobyerno. Hindi. Pabor sa kabila. Meron sila in-exclude. Meron silang mga in-exclude. Ayun. Pero may mga kondo na nakatayo doon. Marami doon. Pero maraming genius yan. Maraming genius doon. At saka Bureau of Land tsaka sa LRA. Oo. Yan ang problema diyan. Malaking problema. So susulatan mo ng ombudsman. Gusto ko malaman yung lupa ng gobyerno. Yes. Ano ba talaga ang lupa ng gobyerno diyan? Kasi gusto ko magtayo ng ombudsman office sa Alabang. Doon, area. South. South Manila. Para merong activity center kami. South of Manila. Kasi nasa north kami ngayon
Dapat para yung mga concerns ng South Manila, pwede doon pumunta. Makakasama South Manila. Yung sinasabi mo, Ombudsman, makakasama na dyan pati yung tungkol doon sa tropical medicine, pati yung FDA, etc. Nandun lahat yan. Nasa Alabang din yun. Nandun sa area yun yan. Kasi yung FEU Alabang, andun na. Kasi unti-unti nawawala yung mga kaya nga dapat malaman natin, Inventory. Nako, mabuti nabanggit mo yung tungkol sa inventory ng government assets. Napaka-importante niyan. Kasi, kagaya ngayon, ang pinag-uusapan yung restitution, etc., etc. Wala tayong government office na talaga nag-handle ng disposition. Management and disposition of forfeited properties. Wala tayo niyan. Hindi ba pwedeng i-convert na lang yung PCGG sa ganyan? Yun nga ang gusto namin gawin. Diba? Total parang... Meron na kaming draft bill na kami. Papafile na namin sa House yan. Habang pwede pa. Yes. This Congress. Napaka-importante niyan. Kasi parang naunahan na ng panahon yung PCGG. Ang gumawa ng draft bill, PCGG. Yes. Kasi nga, konti na lang talaga hawak nila. Mas maganda na ma-convert yung powers nila. Yung nandun powers na yung experience. Nandun na yung tao. Para ma-manage yung mga forfeited properties. Kagaya ngayon, pinag-uusapan yung magdadagdag ka sa ICI na additional powers, baka mag-overlap yan nang wala sa lugar. Pagdating na araw, mahirap mo na naman baguhin yan. Sabi ko nga, ang concept ko talaga, guest ombudsman. Gusto nyo talaga na may pumasok sa amin para mas transparent pa. Sige, gagawa kami ng accommodation. We will make it public. Walang problema. You want to name people who will help investigate controversies? Yes. Gamitin yung facilities ng ombudsman. At saka mga tao namin. Kami na mismo. Kasi may powers. Nandun na yung powers You don't have to you don't have to duplicate those Hindi things. lang yung powers, di ba? Nandun yung experience kukuha ka ng bagong tao. Institutional yan. Kukuha ka ng bagong tao. Di tuturuan mo na naman yan. Kukuha ka ng bagong amo. Nagugulat ako. Ang dami talagang very, very sharp people talaga na nandyan. Alam nila. Wanted to do good ever since. Kaya lang leadership lang sa leadership. Natakpan na mabuti. Kasi hirap na hirap ang sa ombudsman. Wala na kayong paparkingan doon Ano na kami? Nasa NHA na kami. Wala na silang paparkingan. Kasi puro parking ang mga cases dyan Ganun ba? Oo. Mga kaso. Laki ng parking. Marami kami nakikita ngayon. 5-year-old. Yan. 6-year-old cases. Nakita mo yan? Delay na talaga yun. Sabi ko nga tingnan mo yung fertilizer fund scam noong 2004. Nagtayo sila, if I remember right, yung task force abono. Anong task force, di ba? Ang task force dapat yan temporary. Yes. Tsaka immediate. Bago nakapag-come up ng findings sa mahigit 10 taon yata. Talagang dismiss aabutin mo. Kaya nga si bata ni Pao, si Joke Boy. Dati yun Dati puting-puti ang buhok Nung pagkatapos nung sila, na-dismiss, Gumanda. Kumapal yung buhok. Sobrang tagal. Umitim na naman. Kinasuhan yon, medyo malusog pa. Nung ma-dismiss na ng kaso, ang payat na Hindi, ito at least na-address tong gaps na to dun sa office. Tsaka yung mga kasong... That is the reason why... 5-6 years, no? That is the reason why ang important... Meron pang more. Marami yan. Ang pinag-uusapan nga natin in these cases na inaayos ngayon at the same time, tignan natin yung sistema. Kasi baka nandoon na naman tayo, mga ginagawa natin, gawa tayo ng ganito, puro mga stopgap measures na hindi naman... May dalawa kasing opisinang hindi nag-function din na NOSTO. NAPOLCOM, saka yung aming Ombudsman for the Military and Police and other enforcement agencies. Uniform personnel? Yun ang hindi... Kaya nagkaroon din ng abuse sa police, sa police ranks. Pag hindi ko malawang NAPOLCOM, wala na. At hindi ko malawang Ombudsman for the Military and Police. So, ang military actually mas disciplined na military. Okay, sa police ang maraming problema. Oo nga. Hindi, paano walang gumalaw masyado na kaso dito dun sa for the military? Sa NAPOLCOM, wala nangyari. Pag ganun NAPOLCOM, wala nangyari. They were protecting everybody who was doing... Hindi, kaya nga, alam mo... Who was committing bloody murder. Literally. Bloody murder talaga yung trabaho ng namin noon. Wala. Baka naman sakali makatulong. Wala nga police report Nako. Kaya nga umabot tayo sa ICC, wala man yung police report. Ano magiging basihan mo para pailan ng kaso? Exactly.
Sasabihin sa amin, imbestigahan. Pagtingin namin, walang police report. Saan ka masisimula ngayon? Paano mo kwento, hindi naman pwedeng kwento. Paano mo case build up. Paano mo case build up? Hindi, pero alam mo, Ombudsman. Paano mo i-reconstitute ang records? That never existed. Kaya bakit yung reconstitute records that never existed? Ayun ang problema. Kaya ang daming mga naging victims na hindi mo naintindihan. Impossible task ang binigay. Ano nangyari? To investigate many of the policemen. Naging imposible kasi wala man ni police report. That's why, nung nakita ko na may warrant na si Senator Bato, I had to tell it to people na impunity has no place. And this is the best way to tell people. It's not just a warrant of arrest coming from the ICC. Kasi para maliwanag. Nag-fail tayo yung justice system natin dun eh. And we cannot anymore recover many of the things that happened. Buti nga yung ICC, hawak nila yung maraming record. Pero alam mo, Ombudsman, nilagay doon. Na pag sinasabi nga ni Kong na wala nang maparkingan doon sa Ombudsman dahil puno na nang nakaparking. Baka naman doon sa pagdi-digitize o digitalize ng mga records. Baka meron ba dyan pwedeng isang centralize na pagkayang iyong hawak na kaso ay 6 months na, for example. Hindi ba yan pwedeng lumabas at kung saan mang monitor makita lo kahit na yung number lang. Oy, para makita lang niya, ikaw 6 months na sa'yo to, ha? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Di ba, para lang naman merong reminder. Di ba? Hindi ko alam kung whether baka kaya naman yan yung mga IT person mo sa Ombudsman. Kaya yan. You will, yung digitization will be very quick. Di ba? Marami ng technology ngayon eh. Saka AI is there. Yun nga, yung mga initial complaints desk nga. Lalagyan na namin ng AI. Para meron kami baseline. Para may baseline na. Para mabilis. Simula pa lang. Kumbaga, pagka masyado ng matagal, parang merong alarm bell sa inyo, kahit sa ombudsman o sa deputy ombudsman o sa mga hepe doon, di ba na, may natutulog na kaso doon sa mga bata nyo, follow up nyo. Kasi yung mga natutulog na kaso na yun, may implication din yun sa malaking bagay magiging decision. Malaking bagay may impact doon sa magiging decision ng isang judge or justice. Siyempre. Kaya kailangan na... At saka sana kahit hindi lang digitalization at digitization, sana pati transparency yung ombudsman. Nakapost, di ba? And accessible. Kaya yung gagawin namin public ngayon, yung mga PI, yung PI will become public records. Hindi lang public record. Very transparent. Yung live stream namin. Yung mismo live stream namin. Marami na ba kayong tao, plantilla positions yan, ombudsman? Marami na. Kasi you have 80 applicants now na magagaling na abogado, nakakatuwa, young lawyers. Bukod pa sa mga experienced lawyers na nandun na in their 50s. Napapasok. Marami ngayon in their 20s and 30s. Maganda. Gusto mga bar top notchers, honor graduates, debaters, moot court specialists, mga editor-in-chief ng mga journal nila, law journals. School organizations. They're applying now. There's a movement of people towards the ombudsman. So, that will include plantilla positions for the special prosecutor. Kasi, ang naging malaking problema din, pagdating sa naayos, may kaso, pagdating sa Sandigan Bayan, yung presentation ng prosecutor, patay. Kasi inaayos na namin yan. Na may involved na yung prosecutor. Sa PI, doon na sila sa PI pa lang. Alam na nila nangyayari. Kaya maganda yung binabanggit ni Ombudsman. Para drafting ng complaint, kasama na sila. Para naintindihan nila. Kasi pagdating doon, mangangapa Hindi, maganda yung sinasabi magandang combination kasi yung youth and experience. Maraming mga experience. Marami rin 50 plus na nag-a-apply na magagaling. Nakakatuwa Nakakatuwa. And we just have to get the best qualities in every person na put them to good use. But again, all well-meaning. Maganda yung again, nila. Maganda yan pagdating sa ombudsman, but we have to understand na it's a whole system. The judicial system is such na kailangan, pati dyan sa mga nandiyan ngayon, nandiyan sa mga courts. Kaya continuing ang dialogue with the Supreme Court Kasi I cannot really get a dialogue with the Sandigan Bayan. Kasi nga, sasabihin nila, separation. Arm's length. Kaya Supreme Court na kinakausap ko. So I was with the Chief Justice and the Senior Associate Justice. A little more than a week ago. Mga 10 days ago, kasama ko sila. Pinuntahan ko sila sa Supreme Court. Andun na si Chief Justice, at least he's back. He was back. He's back, okay. Maganda naman. Pero yung programa mo dun sa quote-unquote cadet ombudsman, yung mga bata, maganda yung magandang programa. Maganda yan. Para yung mga dapat mong tagpasin na ron ng mga magugulo. Tsaka
i-expose ko sila as resident ombudsman. Papadala ko sa mga iba't ibang Napo, importante yan, yung resident ombudsman. And then, at the same time, mayroon palang programa ang IBP na yung mga bago kumuha ng bar, pwede kang intern. Pwede magamit yung kami ng interns yan. Pwede kang makakuha ng para lang magdala ng kaso, maintindihan, mag-summarize whatever it is, di ba? Pau. Hindi, ako kasi yung youth kasi itong generation na to, sila yung pinanggagalingan at nakakapagpalit ng track kung saan papunta isang bansa diba? Ang kailangan youth lang na to at itong mga promising youth, itong mga idealistic youth. Ang kailangan lang directional kasi yung mga iba nawawala sa sarili. Naliligaw eh. Hindi, ano yan? Consumed by social media marami. Social media should be a tool. Yeah. It should not be the end all and be all. It should only be a tool. Hindi ka pwedeng ang buhay mo lang sa social media. That's the worst thing you can do to yourself. Kaya nga nung linabas ni President BBM itong mga issue nitong mga sa flood control, isa sa mga naging active talaga na lumabas itong mga youth na ito at namumulat yung mata. Kaya from social media, pumunta sila sa kalye para i-express yung galit nila. Pero meron na kaming social media plan for wanted people para maiuwi namin. Kasi nga, kung saan man sila nagtatago, doon namin puputaktahin ang social media messages in the language spoken in that area. In that particular area. Para ma-pressure. Do you want to live with a fugitive in your midst? Yeah, diba? Mga ganun, something like that. You have a very peaceful community. Lalagyan mo ng fugitive from justice. Baka mabiktima dyan kayo. There's no place to hide anymore in this world. Kasi ngayon, convenient na sa mga ginagawa nitong mga fugitive at yung mga under investigation na alis. Tapos akala nila safe sila. Hanap yan. Kaya okay yan Pero hindi ba sa South America niya pipiliin? Kukunin tayo ng Spanish na grupo doon na tutulong sa atin. We will do it. Hahanapin natin lahat yan. Parang parang yan yung Nazi. the hunt for the Nazis. Wala nang tataguan ngayon. Social media space occupies the minds of people and it's going to the minds of people. It's important. Para lang Katulad niyan, yung gusto mo mag-break muna? Break ka muna para tuloy-tuloy tayo mamaya. Pwede tayo mag-break. Ang oras natin 10:14 ng umaga. Okay, magandang umaga at ito na po ang last segment ng ating executive session dito sa DZRH, ang number 1 program sa ating time slot tuwing Sabado. Yeah. At syempre ako po si Paolo Capino at kaya tayo nagna-number 1 dahil sa mga breaking news! Hindi, tsaka doon sa breaking news ni mga kasama ko, si Ombudsman Boying Remulla, Congressman Jonathan De La Cruz, at ang Richard Gere ng Pilipinas, parang Ed Javier. At ang mga kasama natin, Senator JV. At saka si IG. Si IG. Yun, maraming breaking news yun. Oo, matindi. Maraming breaking news. Pero alam mo, ito lang bago tayo. Nung araw, broken hearts Breaking hearts dati ang negosyo ni IG. Ngayon, iba na. Ayan, si Sen JV ata may sinasakyan. Wala. Hindi, wala. May problema lang. Pero alam mo, kahapon lang. Sa mata. Mga kapatid, punta lang tayo doon sa kahapon. Ito lang gusto ko lang maitanong Kasi nabanggit ito yung video ni Saldico. Diba? Ni dating Congressman Saldico. Meron lang mga binanggit doon. Marami doon sa mga binanggit. Kilala na natin di ba? Pero merong isa doon bago. Di ba? Paano lumabas? Yung Yusek Adrian. Sino ba yung Yusek Adrian na yun? Di ba yun ang hindi ko kilala yun Sino ba mga kapatid? Sino ba yung Yusek Adrian na binabanggit doon na sabi ni, alam mo, allegedly, kinausap daw ni Secretary Amina Pangandaman si Saldico according to him. Di ba? At ang sabi daw allegedly ay i-confirm mo kay Yusek Adrian kung totoo yung sinasabi ko. Sabi, very powerful yung Yusek Adrian na yun kasi
Sekretary ng DBM na nagsasabi, hindi ka pa maniniwala sa akin, i-confirm mo doon sa Yusek Adrian. Ang tanong ko, sino ba itong Yusek Adrian? Alamin mo nga yan, Pao. Alamin mo nga. At ang balita ko lang dyan, yan ay kamag-anak daw. Mag-text na kayo kung meron ko kayong gusto sabihin sa amin. Yan ay kamag-anak daw ng isang mataas na opisyal dyan sa palasyo. Hindi ko alam kung totoo, hindi ko kilala yung Yusek Adrian na yan eh. Pao, alamin mo. Parang alam ko na. Ha? Parang alam ko Hindi, na. tanong mo sa mga kababayan natin, baka pwedeng mag-text. Sa ating mga Angry Bird, yan. text tayo at sa 0919-282-6485. Dahan-dahan naman, hindi makuha eh. Ulitin natin, pwede kayo mag-text sa ating hotline 0919-282-6485 o mag-comment sa DZRH executive session, mag-PM kayo sa ating FB page. Kasi kung saan nabanggit yan? Yung... Sa kisaldi ko. Sa video, Sa video. Yung weaving a Diba? fantasy land. Ang tanong ko lang ay, ano ba apelyido nitong si Yusek Adrian na ito? Di ba? At ano ba ang role niya dyan? Di ba? Yun ang tanong eh. Di ba? Bakit parang makapangyarihan niyang Yusek Adrian na yan na yung Secretary of Budget ay hindi mo paniniwalaan at i-confirm mo doon sa Yusek na yun? Yusek yun. Yusek yun. Di ba? Ipababa na ba ang kuwan ngayon? Ang hierarchy? Hindi ba? Mali. Dapat, Yusek ang nagsabi, kung gusto mo, i-confirm mo kay Sec. Ayun. Di Baka ba? naman dinelegate na ni Sec. Sinong Sec ang nag-delegate doon sa Yusek? Yun. Yan ang tanong. Aling Sec, no? Aling Sec? Aling Sinong, Sec. tsaka sinong Sec? Matindi yun. Di ba? Yun. Kasi para... Ikaw, Pao, si Amina pa. ikaw journalist ka of record, ha? At kilalang-kilala mo na talagang nakilala mo, nag-umpisa ka dyan sa Quezon Circle na yan. Nung panahon ni Desierto. Desierto ang kilalang... Hindi Desierto. Desierto ang kilalang-kilala mo. Gloria na ako. Magaling na ano yun. Gloria na ako. Ito yung panahon pa ni Greg Sandanya. Grabe. Ombudsman Mercedes. Alampin pa. Panahon ni Greg. Yan ang magaling Ayan. yun. Greg. Napakagaling mo na investigador. Alamin mo kung ano Sino ba sinasabi. itong Yusek Adrian na to? Kayong mga tiga Malacanang, kayo nga ba yung mag-text at mag-comment? Sino ba at talaga bang makapangyarihan itong Yusek Adrian na ito? May nag-comment na. Babasahin mo Sige, natin. basa. Sabi ni Sam. Oh. Sabi ni Samsung sa YouTube live natin sa DZRH sa DZRH News. Ang binanggit niya, binabasa ko lang to, Yusek Adrian Bersamin. Ang pangalan. Ano ni Executive Secretary Bersamin yan? Sa kanya daw natin itanong. Kay ES daw natin itanong. Hindi, kamag-anak ba yan ni ES Bersamin? Baka gumagamit lang ang pangalan niya. Fake yan. Ginagamit lang yung pangalan ni ES Bersamin. Most likely. Dapat lang yan matignan. Kaya dapat matignan na Kasi matindi. Ngayon ko lang narinig yan. Ngayon ko lang narinig na umiikot pala yan dyan sa Malacanang na yan. Yusek Adrian, ha? Nabanggit ba ni ano yan? Ni Saldico. Saldico? Sa video. Sa video. Baka naman kasi yung istorya ni Saldico, paikot-ikot din eh. Mayroon ba Kaya naman? sinabi lang naman niya, kinausap siya ni Secretary Amina, 'di ba? Allegedly para ipasok tong ganito, 'di ba? At sabi niya kung gusto mong i-confirm mo kay Yusek Adrian. Tapos nag-meeting pa daw sila eh. Nag-meeting? Yusek. Oo. At sinabi pa nga daw nitong Yusek, kasi tinanong yata, allegedly again, according to Saldico, saan galing yan? Abay, mayroon pang binabanggit daw itong Yusek na to na brown na bag eh. Brown na bag. Galing daw doon sa brown na bag ng presidente. Ba, ganun katindi ha? Anong katindi? Matindi ah. Matindi. Pero... Yun ay according to Saldico ha. Yan naman istorya ni Saldico. Meron ba naman presidente, mag-i-insert ka pa? Ikaw na nga gumawa ng budget. Diyan ako nahihirapan mag-isip eh. Ako, alam mo, mga ganyan sa akin insertion. madali lang sana eh. Alam mo kaya ako nahirapan? Nung napakinggan ko yung sagot ng 3 tiga-gobyerno eh. Yung kay Claire Castro, iba. Yung kay Dave Gomez, iba. Yung kay Secretary Amena Pangandaman, iba. Hindi ba pwedeng mag-usap-usap kayo? Conflicting yung mga statements ninyo eh. Hindi, pero maliwanag naman na ang presidente hindi nag-i-insert yun. Siya nga gumawa ng budget eh. Ano ba?
Kaya nga tawag President's budget nga yan eh. Mag-i-insert ka pa, di kalokohan yun. Para kang loko. Yun lang nagulat. Kasi among the many names that Zaldico mentioned. Doon ka nagulat. Hindi ko naman kilala yung Yusek Adrian na yan eh. Ano ba ang pintahan ng Caracas niyan? Ha? Yan ba Pao, yan ang assignment mo, Pao. Sa next week, ipakita mo yan. Full report ba? Full report. Saka gusto kong malaman kung kamag-anak ni E.S. Bersamin yan. Baka ginagamit lang eh. Baka naman sa kwento lang din doon sa video. Yun na nga. Tanong mo doon sa nag-text sa atin. Samsung, yan, i-message mo kami. PM mo ako sa Facebook. Yan. Dahil may assignment na ako bigla dito. Alam mo kami, wala kaming alam eh. Kaya gusto naming malaman sino tong Yusek Adrian. Anong pa-apelyido ulit? Bersamin talaga. Sabi ni Samsung. Fake news yan. Sabi ni Samsung. Kaya kailangan tignan mo muna picture ng Samsung na yan. Ayan ba ano? Wala, umaangat umaangat kasi. Maraming nagko-comment dahil number 1 tayo. Very active eh. Basta ako gusto kong malaman sino yung Yusek Adrian na yan. Bago sa pandinig ko yan. Diba? Baka na mamaya gumagamit alamin natin next week yan. May nalalaman ka pang brown na bag Ano ba yung brown na bag na yun? Ha? Mabigat ha? Hindi, ako ang concern ko talaga. Kasi ang alam lang ni Pao, at ang pipi lang alam nito eh. Hindi, ako concern ko talaga yung sinasabi ni Parang Ed, yung communications part sa mga ganitong challenging na times eh. Kailangan united, kailangan actually baka nga kailangan isa lang nagsasalita kasi yun lang yung panggagalingan eh ng comms. How do you protect the free advice to free advice lang. Lalo na pag ang pinag-uusapan is the highest official of the land. How do you protect your principal but at the same time you don't shake the markets, you don't shake the confidence of the people in the principal. Kaya very challenging at I wouldn't want to be in the spot kung nasan sila. Ikaw naman kasi Pao. Auntie Claire, tsaka sila. Ikaw naman kasi Pao. Dave. Kinausap ka na sumama dyan at tulong. Walang yan ang problema mo. Ang ginagawa mo, ang tinutulungan mo, si Mama Bere. Walang kumakausap sa akin. Walang kumakausap sa akin. Alam mo, advice ikaw advice lang. Tigilan mo na yung kakakausap. Kay Mama Bere. Ay, kayo talaga. Lalo na pag pinag-uusapan tungkol sa tubig, mga water, problema. Si Mark Santos na nakakausapin mo. Congressman Mark Santos. Ang tawag daw kay Mark Santos, Papa Bear. Hindi, ano yan? Si Papa Mark. Papa Mark. Hindi, ito mga nangyayari din kasi. Siyempre, kailangan magagaling yung comms mo. And, alam mo kasi, yung confidence ng comms, hindi kasi siya yung the president should be confident in the communications people. The communications people should give confidence to the president. Engagements nga yan. You are talking with the public. You are not talking... Pero alam niyo kasi... Mayan ang problema dyan eh. Ngayon, ang hindi na pag-uusapan, at magandang pag-uusapan, yung inilabas ni second or third affidavit ni dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo. Dami niyang binanggit. Pati si Grace po kasama eh. Oo. Dami niyang nabanggit. Ito naman Diskaya. Ang dami binanggit pero pinutol. Yun naman, masyado naman din yun eh. Di ba? Parang sila pa yung nagbibigay ng kondisyon. Anong ledger? Nasaan yung papel? Si Robert may papel eh. Di ba? Pero nadadagdagan yung kuwan nadadagdagan ng cast of characters. Cast of characters Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, kailangan natin alalahanin yung mga iyak sa mga hearing na to ng mga politiko at nito mga dating opisyal, maging manhid tayo dahil ang mga tunay na biktima, yung mga nalulunod, yung mga namamatay dahil sa mga baha. Ang pinag-uusapan natin ngayon dito, yung mga, mabuti nga ang pinag-uusapan dito, mapapabilis yung mga open and shut case Kasi yung mga ghost projects, open and shut case yun. Isa na. Kumpleto ka na. Basta. Kasi nakita na eh. Ikaw pa total wala na tayong oras. On the dot. May assignment ka Next week sabihin mo sa akin kung sino yung Yusek Adrian Pati yung mga kababayan, hanapin ho nyo nga kung sino daw yung Yusek Adrian. Ano ulit apelyido? Bersamin. Kung totoong Bersamin yun kasi... sakto na. Impunto na tayo. Alas 10 impunto. Magpaalam na tayo. Okay. Maraming salamat po sa pakikinig sa executive session. Ako po si Ed Davier. Next week po ulit. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan Jonathan de la Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ito po si Boying Remulla. See you next week.
At sa ngalan ng ating mga kasama, si Inspector General Attorney Dodo Dulay, Senator J.V. Ejercito at si Ambassador Teddy Boy Locsin. Ako naman po si Paolo Capino. Mag-ingat po tayo lahat at happy weekend po sa inyo. And now, I declare this executive session is now adjourned.